breakfast? Yes po, ma'am. Handa na po yung umagahan. Okay, I have meeting with my friends eh. Baka malate ako. What time na ba? 8:30 pa lang po, ma'am. May time pa po kayo para kumain. Okay, by the way, pakisabi sa mga bata pagising nila. Magkita kami sa mall after my meeting. Okay po, ma'am. Huwag mong iwanan tong bahay at baka may mawala dito. Okay po, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Pasha, I have to go. I have meeting pa, baka malate ako. Where are you going, ma'am? I thought magsisimba tayo ngayon. Ay nako, Eve. I have meeting with my friends and that's more important. Hindi tayo mapapakain ng pagsisimba na yan. But, ma'am, Ib, hayaan mo na yan ng mami mo. May isip din niya, di lang pera ang kailangan niya sa buhay. sana nga po tinauning. Good morning, ate. Morning, ate. Where's ma'am? Malis, may meeting daw siya with her friend. Akala ko pa naman magsisimba tayo ngayon. Sabi ko pa naman kay Carlo, sasama natin si Mami para makilala siya ni Bitan. Yun nga rin akala ko eh. But there's a next time pa naman. Layaya, wala akong kutsara. Sige. O siya, kumain na kayo at baka malate pa tayo mamaya sa service. At imimit niyo pa ang mami niyo sa mall. Mulagin. Ito po, tito. Ito po, tita. God bless. God bless. God bless. God bless. O, kamusta? Okay lang po, tito. Nasaan yung mama niyo? Ay na nga po, tita. Di po siya nakasama. May meeting daw po siya ngayon. Ah, ganun ba? Pero sana sa susunod, baka makasama na siya. Keep praying lang, anak. Thank you po, tita. Palagi niyo po kaming sinasayan sa prayers. Wala yun. We should pray with one another. Wala naman itong bayad. Yes po. By the way po, tita, mauna na po kami. Naghihintay na po kami si Mami sa mall. Ah, ganun ba? O sige. The protection of the Lord be with you. Okay po, tita. Tita, naaya siya. Tara na. Uwi na tayo. Tito, tita, mauna na po kami. Ingat kayo. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. God Ingat. God bless. Grabe sis, ang dami na dumating na investor sa atin. Kaya nga yun, dami na natin profit mo. By the way, asa pala yung mga anak mo? Ayun nga, inaaya ko magsimba kanina. Kaso hindi naman kayo magkakaroon ng ganito kalaking pera kung magsisimba ako sa kanila, di ba? Grabe ka naman. Malay mo gusto ko lang makasama ng mga anak mo. Ay naku, tigilan nila ako. Kailangan lang naman nilang school. Siyempre, pera-pera lang din naman niya. By the way, saan mo pa rin nabiling Hermes mo? Hello, Mami. O siya, andito na pala Hi, Tita kayo. Armina. Hi. Hello po, Tita Armina. Hi. Hello, tita. Oh, andito na pala kayo. Hey sis, we have to go. See you tomorrow. Are you okay, ma'am? Give your teens. Yes, okay lang ako. Baka pagod lang po. Siya nga po pala, ma'am. Hinahanap ko po pala ni ate tita Alicia. Sayang po hindi po kayo nag-meet. Sino nga siya? Yung asawa po ng church leader po namin, yung kinikento ko po sa inyo. Bakit kailangan ba nila ng sponsor? Ma'am, hindi naman po puro about sa money. Gusto niyo po kayo mamit para po makapag-fellowship po kayo. Ay naku, tigilan mo ako sa fellowship. Hindi tayo mapapakain ng fellowship. Ma'am, kayo at least get some rest na po. Ay naku! Musta? Ready ka na ba for your exam? Nakapag-review ka ba ng maayos kagabi? Yeah, I prepared. Nakapag-review na ako kagabi ng maayos. Ang ganda naman ng kapatid ko. Stop it, kuya. Malilate na ako sa school. Hindi na mo nga yung ikan. Let's go, kumain na tayo. Good morning, Mami. Good morning. Hindi muna ako papasok ngayon. Medyo masama kasi pakiramdam ko eh. Okay na po ba kayo, Mami? Magpa-check up na po kayo. Okay lang ako na pa-schedule na din ako sa family doctor natin. Gusto niyo po ba samahan ko kayo? No, mas mahalaga ang pumasok ka sa school nyo. Okay, Ma'am.
Morning, Mommy. Good morning. Okay ka lang po? Yes. By the way, where's your sister? I'm here, Mommy. Good morning. Good morning. Sige na, magsikain na kayo at baka malate pa kayo sa school niyo. Wait, Mommy. You should pray bago kumain. At kanino niyo naman yung natutunan? Hey, Lord. Lahat na meron tayo, galing sa kanya. Well, thanks to me, we have everything. But, Mommy, let's pray. Yes, Father God. Maraming salamat po sa araw na ito at sa aming kakainin. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. By the way, Mami, sana Sunday makasama ka namin sa church. Yun na naman tayo sa puro church nyo, no? Pwede ba magsikain na lang kayo? But, Mom, Enough! Bye, Mommy. Alis na po kami. Oh, Mommy, may family day pala kami mamaya. Don't forget to come. Okay, bye. Take care. bye. Bye. Yaya, ligpitin mo na to. Alis na din ako. Ate, ano na kaya nangyari kay Mommy? Baka pagod lang yun, kaya masama pakiramdam niya. Ipag-pray na lang din natin siya and mag-request na lang din tayo ng pray kila Tita Lucy. Mabuti pa nga sana na makasama natin si Mommy sa church para naman makarinig siya ng Word of God. May panahon para dyan si Lord, pero I know naman na alam niya na yun ang pinapanalangin mula noon pa. I wish mabuksan ang isip ni Mommy. By the way, ate, nandito na pala yung classmate ko. Sige na, ate. See you later. See you later then, God bless. Hi, Eve! Kamusta ka naman? Okay lang naman, ikaw ba? Bakit wala ka ng Sunday? Yun nga eh. Umalis kasi sila mama kaya wala ako. Ah, ganun ba? Sayang, maganda pa naman yung preaching ng Sunday. Sayang. Next week a-attend na talaga ako. By the way, kamusta na pala si tita? Yun nga eh, masama daw pakiramdam kanina ni Mami. Kaya di siya nakapasok now. Magpapa-check up daw siya mamaya. Oh, hi, Mrs. Cruz. Good morning. Hi, I'm here for my check-up. Maupo muna po kayo, Mrs. Cruz. So, what can I do for you, Mrs. Cruz? Lately kasi, lagi akong nakakalimot, madalas akong makalimot, then madalas din sumasakit ang ulo ko. Oh, so, kailan mo pa nararanasan yung ganito? It's been a month actually. It's been a month. Oh, regarding that, kailangan natin mag-run ng test para malaman natin kung ano ba yung dahilan ng pagsakit ng ulo. So, okay, Mrs. Cruz, let's do a test. So, hi, hello, Mrs. Cruz. So, here's the result of your test. Actually, Mrs. Cruz, it's not a good news to hear. Why? Is there something wrong? Yes, Mrs. Cruz. You have a Cloudcytoma. It is a rare disease. There's an area, many cases worldwide. Actually, sabihin na natin ikaw ang unang Pilipino na mayroong ganitong case na sakit. Do I need surgery? Actually, no. I see. It can be treated with medication naman, di ba? Honestly, Mrs. Cruz, your case is a bit more complicated. So tell me, how can I get rid of them? Sa pagkakaalam ko, tanging medicine lang ang solution sa amin. The best we can do is magbigay sa iyo ng gamot kung saan may pangpatanggal ng sakit ng ulo mo at maiwasan natin yung pagkakaroon mo ng lost memory. Wait, Doc. So are you telling me I'm gonna die soon? Yes, Mrs. Cruz. You only have 3 months left para mabuhay. Are you telling me na wala nang pag-asang gumaling ako? Mrs. Cruz, minahon po kayo. Sa ngayon po,
tanging gamot lang ang maaasahan natin para sa sakit ng ulo mo at sa temporary loss ng memory mo. So, yes, I'm sorry to say, hindi ka namin ngayon matutulungan. So, paano ko hihinahon? Tingin mo hihinahon ako na dahil sa sinabi mo? Mrs. Cruz, gagawa namin ng paraan para makahanap kami ng best doctors na makakatulong sa'yo. Don't worry, hahanap kami ng ospital na nag-o-offer ng pwedeng operasyon or kahit medication para sa sakit mo. Oh, this can't be happening. How about my company? How about my money? Oh no, my children. Ako na lang ang nakasama nila. I'm so sorry to say, Mrs. Cruz, hindi ka namin matutulungan sa iyo. Please don't help me. Ang babayad ako kahit magkano. Mapagaling lang nila ako. Gagawin ko ang lahat. Okay, Mrs. Cruz, let's see what we can do. Ma'am, nandito na po pala kayo. Yes, Yaya. Nandiyan na ba ang mga bata? Wala pa po, ma'am. Mamaya-maya pa po ang dating nila. Ganun ba? O siya magpapahinga na ako. Pakitawag na lang ako pag nandiyan ng mga bata. Sige po, ma'am. Yaya, pakitingnan nga kung may tao sa labas. Wala naman ako ina-expect na bisita ngayon. Hay nako, bakit may mga taong di marunong magsabi bago pumunta sa bahay ko? Hello, Mrs. Alicia. Hi, Naimi. May abot lang ako. Ma'am, nandito po si Mrs. Alicia. May nabot lang po merienda. Papasukin mo. Pasok po kayo, Mrs. Alicia. Hello, Mrs. Cruz. Sorry kung nakaabala ako. May ginawa pala akong banana bread at naalala ko yung mga anak mo. Ganun ba? Thank you. By the way, hindi pala ako pumasok. Medyo masama kasi pakiramdam ko. Upo tayo. Sino ka nga pala ulit? Ako nga pala yung kasama ng mga anak mo sa church. Diyan lang ako nakatira sa kabilang street. Ikaw pala si Alicia. Lagi ka kasing nababanggit sa akin ng mga anak ko. Nabanggit mo pala kanina na na may sakit ka. Okay lang ba kung ipag-pray kita? Hindi okay lang na bigyan naman ako ng gamot ng doktor ko. Wala namang bahay dito. Pag-pray na lang kita para sa kalusugan mo. Wala akong magagawa kung mapilit ka. Heavenly Father, giver of life and health, comfort and relief, hear sick and give your power of healing to those who minister to his needs, that she may be strengthened in your weaknesses and have confidence in your loving care through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you. Thank you nga pala ulit sa merienda. Walang anuman, sino pa ba ang tutulong sa atin kundi ang Panginoon? Walang imposible sa Kanya basta magtiwala ka lang. O siya, alis na pala ako. Baka nakakastorbo na ako sa oras. Salamat ulit sa oras mo. Sana hindi lang ito ang huling pagkikita natin. Yaya, sino siya ulit? Siya po si Mrs. Bob. So, isa po siya sa Evangelist ng Church. Bakit po ba, ma'am? Ganun ba? Gumaan kasi pakiramdam ko pagtapos niya kay pag-pray. Ganun po talaga kumilos ang presensya ng Panginoon, lalo na kapag kinakausap natin siya. Sige po, ma'am, mag-aasikaso pa po ako sa loob. Ayesha! Ayesha, wala pa rin ba ang mama mo? Wala pa nga din eh. Pag-isimula ng programa, wala pa rin siya. Ayun nga, di din nasagot si mami sa mga tawag ko. Baka dumating na rin yun. Duman kasi ako sa inyo kanina, nakakarating na ng mama mo. Baka dumating na rin yun maya-maya. Sana nga po, tita. Ayesha, sige, mauna na kami sa loob kasi baka magsimula na yung program. Ayesha, ba't andito ka pa? Magsisimula ng program, tara na. Hello po, tito. Hinihintay ko po kasi si mami. Mauna na po kayo sa loob. Dito po muna. Sigurado ka ba? Opo, tito. Dito po muna. O sige, pero kung may inip ka, pumasok ka na lang sa loob. Doon mo na lang antiin ng mama mo. Opo, tito. Papasok na ako din sa loob, ha?
Ayesha, what happened? Ba't nandito ka sa labas? Asa si Mami? Usual, di na naman dumating si Mami. May magbabago pa ba? Baka may ginagawa lang si ma'am. Pwede ba kuya, wag mo nang pagtakpan si Mami. Alam naman natin dati pa na gano'n na palagi ginagawa niya. Tinawagan mo na ba siya? A couple of time, pero wala pa rin siyang paramdam. Baka may meeting lang, kaya ganun. Talaga ba? Kaya pala sabi ni tita, nandun lang siya sa bahay. Hindi ba masama pakiramdam ni Mami? Baka nagpapahinga lang. E di sana hindi na siya nagsabi na pupunta siya. Ayesha, Eh di ba, gusto ko na umuwi. eh paano yung program niyo? Wala na, tapos na kanina pa. Na, umuwi na tayo. Nandito na pala kayo. Ngayon na pa kayo nag-house. Oh, hi! Dito na pala kayo. Ba't parang hindi tayo sa ng oras? Mami, kasi Really, Mami, talagang kinalimutan mo? Bakit? Ano bang meron? Nay, ano pa nga bang ina-expect ko? Palagi mo naman kami kinakalimutan. Di na ako magtataka na baka makalimutan mo rin kami. Kesha, hindi ka na nagugustuhan yung pananalita mo. I'm your mother, kaya rumispeto ka. Ay, totoo naman Puro na lang kasi yung pera at company yung nasa isip mo. Puro na lang pera, pera mo. Kakakasing pera! Ano? Anong sabi mo? Ganyan ako pa natutong sumagot. Bakit? Totoo naman Bumalik ka dito! Mami? Mami! Mami! Kita si Mami! Bawa kayo dyan si Mami! 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 Ano nangyari kay mami? Tumawag kayo ng ambulansya, bilisan nyo! Oh, hi! Hello, Ira. Hello sa inyo. Hello, kamusta po ang kalagayan, Ma'am? May sakit po ba siya? Sa ngayon, okay na yung kalagayan ng mama mo. And yes, Iha, mayroong brain tumor. Ito ay isang rare disease na hindi pa rin nagkaroon ng operasyon pa. Na-trigger kaya nahimatay ang mama mo. At kailangan niya po bang operahan? Sa ngayon, anak, wala pang operasyon ang makakapagpagaling sa nanay mo. Kundi, umaasa lang tayo sa ngayon sa gamot na ibinibigay ng hospital. So, sad to say, kailangan lang natin mag-pray para sa ikabubuti ng pakaramdam ng mami mo. Dahan-dahan lang sa pag-upo. Kasi ganun pala, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Asan nga pala yung mga anak ko? Mabuti naman. Si Ethan, umuwi muna para gumawa ng mga gamit mo. At sina Eve at saka Ayesha naman ay bumili ng mga kakailanganin mong gamot at pagkain. Ah, ganun ba? Salamat nga pala sa pagpabantay. Walang anuman, sinabi nga pala sa akin ni Eve ang kalagayan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Lourdes. May awa ang Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. Kung talagang may awa ang Diyos, bakit binigyan niya ko ng sakit na ganito? Kung talagang may awa ang Diyos, asan siya ng mga panahong kailangan ko siya? To everything, there is a reason. A time of every purpose under heaven, and people don't understand of what God's plan is. This is start surrendering yourself to the Lord. We can do anything without God in our life. Sometimes only God can help you. At wala naman. Talk to Him. Ask for His forgiveness. And He will listen to you. Mami? Mami! Mami! Doc! Si Mami!
Mami! Excuse me. Check ko lang yung mami ninyo. Ready the machine? 25 volts. 1, 2, 3. Clear! 10 volts. 1, 2, 3. Clear! 100 volts. 1, 2, 3. Clear! So, ngayong umaga ay talagang napakabuti ng ating Panginoon. At meron tayong bisita na magte-testimony kung gaano kadakila ang ating Panginoon. So, palakpakan po natin ang ating bisita na si Mrs. Lourdes. Come, church! Welcome po natin si Mrs. Lourdes. Hi, good morning. Magpapatotoo lang ako sa kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Na-realize ko na hindi pala umiikot ang buhay sa kung anong meron ka sa mundo, sa kung anong material na meron ka dito sa mundo. Akala ko noon ang buhay kapag may pera ka, kapag nabibili mo lahat ng gusto mo, is ayun ang totoong meaning ng buhay. Pero nung nawala sa akin yon, nung nagkasakit ako, na-realize ko na si God yung totoong meaning ng buhay. Kasi pag wala siya sa buhay mo, wala ka eh. Na-realize ko na ang buhay is dapat laging nandyan si Lord sa buhay mo. Lagi siya nandyan sa tabi mo. At huwag na huwag mo siyang iiwanan or kakalimutan. Dahil lahat ng meron ka, siya lang ang magbigay. At siya lang ang magbibigay nito. Huwag tayong magtitiwala sa ating sarili, sa ating kakayahan. Dahil dadating ang panahon na maghihina tayo. At sa panahon na yon, si Lord lang ang makakapitan natin. Yun lamang po. Thank you. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo.